Habang abala ang karamihan kung paano uumpisahan ang bagong umaga ng may kabuluhan, ay waring balewala ang pagsikat ng araw para kay Felipe. Para sa kanya, ang bawat umaga ay isang mahabang oras ng pagpapahinga lamang. Sikat na ang haring araw sa silangan, ngunit ang kanyang higaang yari sa kawayan ay ayaw niyang iwanan. Ngunit ang pagkalam ng kanyang tiyan ay isang hudyat upang siya ay bumangon at silipin ang laman ng kaldero. Pagkatapos kumain ay lalabas ito upang ipagpatuloy ang naudlot na paghiga sa ginawa niyang duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi na bago ang senaryong iyon para sa kanyang ama at ina. At pagod na rin ang kanilang mga bibig sa pagbibigay payo sa binata na gamitin man lang ang oras sa pagtulong sa kanilang hanap buhay sa sakahan. Malawak ang ating taniman at hindi naman kinakailangan na tatlo pa tayo magbantay at panoorin ang paglago ng mga palay. Kaya kung ako sa inyo, ay magpahinga rin kayo at huwag magsayaw ng oras sa bukid. Malalim na buntong hininga na lang ang isasagot ni Aling Sabel. Kung gaano katamad sa gawaing pang-araw-araw si Felipe, ay siya namang sipag nitong mga tuwiran ng baluktot. Isang araw habang nagpapahinga si Felipe sa higaang duyan ay may umabala sa kanya. Utoy, pwede ba magtanong kung anong oras na ngayon? Tiningnan ni Felipe ang relo niyang pambisig at saka sinabi sa matandang babae ang eksaktong oras. 8:00 ng umaga, ang sambit niya. Nagpasalamat ang matanda at saka umalis. Kaya't itinuloy ni Felipe ang naudlot na pag-idlip. Kinabukasan ay parehong senaryo ang mailalarawang kaganapan sa buhay ni Felipe. Muli na naman siyang sisitahin ni Aling Sabel at Mang Jaime. Felipe, halina sa bukid at na matutunan mong palaguin pa ang ating sakahan. Ano pa ho bang pagpapalago ang gusto ninyo sa ating taniman? Sapat naman ang kinikita ng palayan sa panahon ng tag-ani para hindi tayo magutom sa loob ng isang taon. Muli ay kibit-balikat na lang ang isinagot ni Aling Sabel. Sadyang hindi na kayang baluktutin ang unat na likod ng kanilang tamad na anak. Pagkaalis ng mag-asawa ay muli na namang naabala ang pagpapahinga ni Felipe sa duyan sa ilalim ng punong mangga dahil may nagtanong ng oras. Ito rin ang matandang babae kahapon lang na nagtanong sa kanya. 8:00 in punto ho, Ale. Muling nagpasalamat ang matandang babae nang makuha nito ang sagot mula sa binata. Sa pangatlo at pang-apat na araw ng umaga ay mulit-muling naabala ang pamamahinga ni Felipe sa higaang duyan. Imbis na maitutuloy ang kanyang pagtulog ay nauudlot ito dahil sa matandang babae na nagtatanong. Anong oras na, iho? Maitanong ko lang. Medyo kumunot ang noo ng binata, ngunit muli ay tinignan pa rin ang relo niyang pambisig at saka sinabi ang tamang oras sa matanda. 8:00 na ho ng umaga, Ale. Para kay Felipe ay napakalaking pabor ang ginagawa niya para sa matanda. Dahil imbis na maging malalim na ang kanyang pagtulog ay naaabala siya nito sa paulit-ulit at araw-araw na ginagawang pagtatanong ng oras. Kaya't hindi niya napaaabutin pa ng isang linggo ang pagbibigay ng pabor sa matanda. Dahil para sa kanya, ang paulit-ulit nitong pagtatanong ng oras tuwing umaga ay isang malaking abuso. Isang umaga sa pagpapatuloy ng kanyang pagpapahinga sa duyan sa ilalim ng puno ng mangga, ay sinadya niyang huwag isuot ang kanyang relong pangbisig upang hindi na siya lapitan pa ng matandang babae at hindi na ito mang-abala pa sa kanyang pagtulog. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan ay pinukaw ng matanda ang kanya na sanang malalim na pagtulog. Muli ay lumapit ito sa kanya. Magandang umaga sa'yo, Utoy. May tanong ko lang.
Kung anong oras na ba? Nagulat si Felipe sa muling paglapit sa kanya ng matandang babae. Kaya't ng mga sandaling yon ay hindi niya na pinalampas na ipakita rito ang kanyang labis na pagkainis. Una ho sa lahat ay hindi Utoy ang pangalan ko. Ako ho si Felipe. Pamalawa, ay hindi ho ako nahiga rito sa ilalim ng puno ng mangga para maging tagabigay ng oras sa mga dumaraan rito. Wala ho ba kayong sariling relo at ako ang ginagawa ninyong tanungan ng oras? Napamaang ang matandang babae. Ngunit pagkatapos ay tumitig ito sa kanya at saka ngumiti. Maya-maya ay may inilabas ito mula sa kanyang lumang bag at iniabot yon kay Felipe. Isa itong luma at maliit na orasan. Sa pagtataka ni Felipe ay hindi agad ito nakapagsalita. Dahil wala kang relo, ay kunin mo ang orasan ito. Ang sabi sa kanya ng matanda. Tila na hipnotismo si Felipe at takang-taka na kinuha ang ibinibigay ng matanda. Pagdampi sa palad ng binata ng luma at antigong orasan ay biglang dinala siya ng kanyang kaisipan sa pamilyar na nakaraan. Karga ng inang si Isabel ang sanggol na lalaki. Habang nagtitimpla ng gatas ang amang si Jaime. Kung titignang mabuti ay marahil ilang gabi ng puyat ang mag-asawa sa pag-aalaga ng kanilang sanggol na anak. At kung pakasusiriin ay ilang taong puyat pa kaya ang kailangan tiisin ng mag-asawang ito hanggang lumaki ang kanilang sanggol. Habang patuloy ang pagandar ng antigong orasan na hawak ni Felipe, ay patuloy rin ang pamilyar na pagbalik ng kanyang kaisipan sa nakaraan. Habang masayang pinapaliguan ni Nanay Isabel ang batang lalaki at sinusuotan nito ng uniforme para pumasok sa eskwelahan. Ilang kalyo kaya sa paa ang natamo ni Tatay Jaime habang nag-aararo ng bukid. At ilang sugat sa kamay ang nagpahapdi sa kanyang palad sa pagtatanim ng palay. Mairaos lamang ang pang-araw-araw nilang kakainin. Ilang taong paggapas ng palay at ilang taong pag-ani ang nagpahirap sa katawan ni Tatay Jaime para lang makapagtapos ang anak nito sa high school. At ilang taong nakigapas din ng palay si Nanay Isabel hanggang makatapos ng kolehiyo ang kanilang anak. At nang makapagtapos ng pag-aaral ay hihiga lamang pala sa maghapon at uubusin ang panahon sa walang katapusang pagpapahinga. Habang ang mag-asawang Sabel at Jaime ay walang kapagurang nagsasaka para lamang sila mabuhay. Pag-ikot ng orasan, eksaktong alas 11 ay nakita na ni Felipe sa kanyang kaisipan ang senaryo ng kanyang kinabukasan. Ang mukha ng kanyang mga magulang na ngayon ay mas tumanda pa at ang mukha niya na tinubuan na rin ng mga puting buhok sa ulo at kulubot na balat. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga magulang ay nasa mga huling yugto na ng kanilang mga buhay. Mahihina, may mga sakit, at tila nabibilang na lamang ang mga sandali ng buhay. At sa puntong yon, si Felipe ay isang anak na walang alam sa buhay, kundi ang matulog at magpahinga. Hanggang sa ang kanilang lupain na taniman ay wala nang tanim na aanihin. Ang kanilang kaldero ay wala nang bigas na sasaingin. Paano ang kanyang mga magulang? Paano na siya? Paano na ang kanilang buhay? Sa puntong iyon ay ibinenta na ni Mang Jaime ang kanyang lupaing sinasaka dahil hindi na niya kaya pang magtanim. Kaya't wala nang natira sa kanila kundi ang maliit na bahay na kung mamalasin ay mawawala na rin pala sa kanila dahil maging ito ay ibinenta na rin ng kanyang ama dahil wala na silang makukunan ng kakainin. Walang nagawa si Felipe kundi ang lisanin ang kanilang bahay at napilitan silang manirahan sa isang bakanting kulungan ng mga baboy na inabandona na ng may-ari nito. At dahil mahina na ang kanyang mga magulang ay napilitan siyang maghanap ng ikabubuhay. Ngunit dahil sa kanyang edad
ay wala nang tumanggap sa kanya sa kahit na anong trabaho. Kaya't napilitan siyang mamalimos na lang sa kalsada. Ang kanyang kinita sa pamamalimos ay kulang pa para ipambili ng makakain nila. At paano pa ang mga gamot na kailangan ng kanyang may sakit na mga magulang? Awang-awa si Felipe sa kanyang ama at ina. At awang-awa siya sa kanyang sarili. Kapag hindi niya nasuportahan ang gamot ng mga ito, ay baka mawala ang mga ito sa kanya at siya ay maulila. Bago pa gumalaw ang kamay ng orasan malapit sa 12, ay malakas na nagpalahaw ng iyak si Felipe. Nay, Tay, ayoko mawala kayo sa akin. Huwag na umiiwan, Nay, Tay. Hindi ko kaya mabuhay mag-isa. Hindi ko kaya mabuhay nang wala kayo. At bago pa siya mahulog sa duyan ay bigla siyang nagising mula sa matagal na pagtulog. Ginising siya ni Aling Sabel. Anong nangyayari sa'yo? Binabangungutan na. Ang sabi nito sa kanya. Hala, umasok ka na sa loob at tanghaling tapat ay tulog na tulog ka. Bamumot, panaginip lang pala. Pero ang orasan na ito ay totoong may binigay sa akin ng matanda kanina. Kinabukasan din ay maagang gumayak si Felipe. Nakapustura ito kaya't nagtaka si Aling Sabel. Maghahanap po ako ng trabaho, Nay. Simula na yon ay magpuporsige ako magkaroon ng maayos na kinabukasan. Hindi ko po sasayangin ang dugo at pawis na tinis ninyo. Makapagtapos lamang ako sa pag-aaral. Nakangiti at mababanaag sa mukha ni Felipe ang pag-asang magkakaroon siya ng maayos na kinabukasan. At hindi niya ipaparanas sa kanyang mga magulang na tumira sa kulungan ng mga baboy. Ang matandang babae na nagbigay kay Felipe ng mahiwagang orasan ay isa palang lambana na nag-anyong tao. Nakamasid ito sa kanya at masaya ito na nagpabago siya ng pananaw ng binata sa realidad ng buhay. Na ang oras ay patuloy na tumatakbo. Kaya't gamitin ito ng maayos at makabuluhan habang hawak pa natin ang ating mga oras. Hanggang dito na lamang at sana ay may napulot kayong mahalagang aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.